Anong nangyayari itong nangyayari sa atin ngayon sa crypto space, no? This is a financial revolution, eh. Remember, hapyaw lang, no? Para doon sa mga hindi pa nakakanood ng intro to crypto. Panoorin nyo po muna yun. Pero dati kasi, ang mode of transaction natin, you want something, goods or service, noong unang panahon, barter system tayo. Meaning to say, yung manok mo, meron kang alagang manok at gusto mong kumain halimbawa ng prutas, ako naman na may tanim na prutas, magpalit na lang tayo. Kasi gusto ko din naman kumain ng fried chicken, eh. O ikaw naman, para medyo healthy ka, kainin mo itong mga prutas. So magpapalit, nagkakaintindihan tayo, di ba? Barter system noong unang panahon. Until nag-move tayo to gold, silver, fiat, etc. No, napalitan na ng palitan. Ngayon, pag may dala ka ngayong manok, kahit sa palengke, pumunta ka, may dala kang manok, bibili kang prutas, hindi na tatanggapin yung manok mo. Hindi pwede. Kailangan ko pera. Kailangan ko peso para makabili ka ng prutas mo. So, nagpapalit. Over time, nagpapalit yan. So, ano ibig sabihin natin dito? Nagkakaroon ng value ang isang bagay, depende sa acceptance. Pag tinatanggap siya, hindi kung gaano kalaki yung acceptance sa kanya. Kaya siya nagkakaroon ng value. The moment na hindi na po yan tanggapin, diba, kahit sobrang dami mo pang hawak niyan, wala nang value yan. Hindi na tinatanggap eh. Kahit sobrang dami mong manok ngayon aanim yung manok, diba? Hindi ka makakabili ng prutas kasi hindi ba tinatanggap eh. Similarly to what's happening now. So, may mga nag-i-issue. Katulad for example, ng Bitcoin, diba? Marami tumanggap ng Bitcoin as payment at yung iba ayaw na tanggapin yung halimbawa yung nag-deflate na currency na sobrang nag-deflate na, di ba? So halimbawa ayaw na nila tanggapin yung peso, Bitcoin na lang tinatanggap namin, mawawala ng value yung peso. Okay, similarly to sa mga ginagawa, di ba, sa euro, sa dollar, di ba? Kung halimbawa wala nang trust eh. Wala nang trust yung tao. Kasi print lang kayo ng print eh. Pag piniprint nyo, yung hawak-hawak namin hindi na dadagdagan, pero yung hawak nyo nadadagdagan. Ayun ang nangyayari eh, di ba? Mga titos at titas. So yan kaya sabi natin, this is the age of financial revolution. So sino magbe-benefit? Syempre yung nakakaintindi. Pag hindi nyo naiintindihan, may iiwan talaga. Yan, dito moves yan. Follow me like for more updates. Okay.